positibo o nakabubuo na mga katangian. Ito ay nagpapaliwanag ng kakaibang kababalaghan na tinatawag ng milyon-milyong tao na masamang kapalaran o masamang kapalaran. Milyon-milyong tao ang naniniwala na sila ay napahamak sa kahirapan at kabiguan. Dahil naniniwala sila na hindi nila makokontrol ang ilang kakaibang kapangyarihan, sila ang mga tagalikha. Ang sariling disgrasya, dahil ang negatibong paniniwalang ito ay hindi sinasadyang kinuha at isinalin sa isang pisikal na katumbas. Ito ay isang magandang punto upang ituro muli para sa iyong subconscious mind. Kahit anong pagnanais anuman ang gusto mong i-convert sa pisikal o pinansyal. Maaari kang makinabang mula sa paglipat sa isang estado kung saan mo inaasahan o naniniwala na ang pagbabago ay aktwal na magaganap. Tinutukoy ng iyong mga paniniwala o paniniwala ang mga aksyon ng iyong subconscious mind. Walang pumipigil sa iyo na, panlin lang, ang iyong subconscious sa pagbibigay. Ang payo ay sa pamamagitan ng pagpapakilala sa aking sarili dahil nilinlang ko ang subconscious ng aking anak upang gawing mas makatotohanan ang scam na ito. When you call on your subconscious mind, act as if you already have what you want. Ang subconscious mind, na siyang pisikal na katumbas, ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng pinakadirekta at praktikal na daluyan. Anumang utos na ibinigay ay ibinigay sa isang estado ng paniniwala o paniniwala na ang utos ay isasagawa. Tiyak na sapat na ang sinabi upang bigyan ang hindi malay ng simula sa pagkuha ng kakayahang isama ang pananampalataya sa anumang aksyon. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali at pagsasanay. Ang pagiging perpekto ay nagmumula sa pagsasanay. Hindi ito maaaring mag-isa sa pagbabasa ng mga tagubilin. Kung totoo na ang isang tao ay maaaring maging isang kriminal sa pamamagitan ng pag-uugnay sa krimen. At ito ay isang kilalang katotohanan. Totoo rin na ang isang tao ay maaaring bumuo ng pananampalataya ng kusang loob, na nagmumungkahi sa subconscious na ang isang tao ay may pananampalataya. Sa huli, ang isip ay nagmumula sa anyo ng mga impluwensyang nakakaapekto sa isip. Unawain ang katotohanan ito pagkatapos ay mauunawaan mo kung bakit kailangang isulong ang mga positibong emosyon bilang isang malakas na puwersa sa iyong isipan, at upang hadlangan at alisin ang mga negatibong emosyon. Ang isang isip na pinangungunahan ng mga positibong emosyon ay nagiging isang magandang tirahan para sa estado ng pag-iisip na kilala bilang pananampalataya. Ang nangingibabaw na isip ay maaaring kontrolin ang hindi malay na isip, na natatanggap at pinoproseso kaagad ng utak. Sa buong panahon, hinikayat ng mga relihiyosong tao ang sangkatauhan na magkaroon ng pananampalataya, dito at sa iba pang mga doktrina o paniniwala. Ngunit nabigo silang sabihin sa mga tao kung paano magkaroon ng pananampalataya. Hindi niya sinabing, ang pananampalataya ay isang estado ng pag-iisip, at maaaring maimpluwensyahan ng pagmumungkahi sa sarili. Sa wikang naiintindihan ng mga ordinaryong tao, ipinapaliwanag namin ang lahat ng nalalaman namin tungkol sa mga alituntunin kung saan mapapaunlad ang pananampalataya kung saan hindi pa ito umiiral. Maniwala sa iyong sarili pananampalataya sa kawalang hanggan. Bago tayo magsimula, kailangan naming ipaalala sa iyo muli. Ang pananampalataya ay ang walang hanggang elixir, na nagbibigay ng buhay, lakas, at pagkilos sa mga impulses ng pag-iisip. Ang pangungusap sa itaas ay nagkakahalaga ng pangalawang pagbasa. At sa ikatlo at pang-apat na pagkakataon dapat mo itong basahin ng malakas. Ang pananampalataya ay ang panimulang punto para sa pag-iipon ng kayamanan. Ang pananampalataya ang batayan ng lahat ng himala at misteryo na hindi masusuri ng mga batas ng agham. Ang pananampalataya ang tanging panlaban sa kabiguan. Ang pananampalataya ay isang elemento, isang alchemy, na kapag pinagsama sa panalangin, ito ay magbibigay daan para sa direktang komunikasyon na may walang katapusang karunungan. Ang pananampalataya ay ang elementong nagpapabago sa mga panginginig ng boses ng mga ordinaryong kaisipang nilikha ng may hangganang pag-iisip ng tao tungo sa katumbas ng kaluluwa. Ang pananampalataya ay ang tanging nilalang kung saan maaaring gamitin ng tao ang kapangyarihan ng walang hanggang universo ng karunungan. Ang bawat isa sa mga pahayag sa itaas ay maaaring patunayan. Ang premise ay simple at madaling ipakita.
Ito ay buod sa mga prinsipyo ng pagpapakilala sa sarili, kaya't tumuon tayo sa paksa ng pagpapakilala sa sarili at alamin kung ano ito at kung ano ang maaari nitong makamit. Ito ay isang kilalang katotohanan na ang mga tao ay paniniwalaan ng isa ang anumang bagay, anuman ang uulitin ng sino man sa kanilang kaluluwa, hindi alintana kung ang pahayag ay totoo o mali. Kung ang isang tao ay paulit-ulit na nagsisinungaling, tatanggapin niya ang kasinungalingan bilang katotohanan sa kalaunan. Bukod dito, naniwala siyang totoo ito. Ang bawat tao ay kung ano siya dahil sa mga obsessive na pag-iisip na pinapayagan niyang mangibabaw sa kanyang isip. Mga kaisipang sinadyang itago ng isang tao sa kanilang isipan at hinihikayat ng may habag at may halong anuman.